Ang tamang pagpili ng mga gulay ay mahalaga para sa kalusugan ng mga nakatatanda, lalo na ng mga senior citizen. Bagamat maraming gulay ang nagdadala ng benepisyo sa katawan, may ilang uri ng gulay na maaaring magdulot ng panganib o hindi kanais-nais na epekto sa kalusugan ng mga seniors, lalo na kung may mga kasamang kondisyon tulad ng mataas na presyon ng dugo, sakit sa bato, diabetes, at iba pa. Sa pagtanda, nagbabago ang kakayahan ng katawan na magproseso ng iba't ibang uri ng pagkain. Ang metabolismo ay bumabagal, ang bato ay maaaring humina, at ang digestive system ay mas nagiging sensitibo. Kaya't dapat pag-isipan ng mabuti ang mga gulay na ilalagay sa kanilang hapagkainan. Isa sa mga gulay na dapat pag-ingatan ng mga nakatatanda ay ang talong. Bagamat popular ito sa maraming lutuing Pilipino, ang talong ay naglalaman ng solanine, isang kemikal na maaaring magdulot ng iritasyon sa digestive system ng ilang tao, lalo na sa may mga problema sa bato o atay. Ang labis na solanine ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagsusuka, at pananakit ng tiyan. Kung ang senior ay may sensitivities o allergies, mas mabuting iwasan ang labis na pagkain ng talong. Ang kamatis, lalo na kapag hilaw, ay isa pang gulay na dapat pag-ingatan. Mataas ang asido nito at maaaring magdulot ng acid reflux, heartburn, o iritasyon sa tiyan, bagay na madalas maranasan ng mga seniors dahil sa pagbabago ng digestive system. Para sa mga may ulcer o gastritis, ang kamatis ay maaaring magpalala ng sintomas. Mainam kung lulutuin muna ang kamatis o limitahan ang dami nito sa pagkain ng mga nakatatanda. Ang spinach, bagamat kilalang-kilala sa taglay na iron at mga bitamina, ay may mataas na oxalate content. Kapag labis na nakokonsumo, ang oxalate ay maaaring magdulot ng pamumuo ng kidney stones, bagay na delikado para sa mga may mahinang bato, na karaniwan sa mga matatanda. Kung ang isang senior ay may history ng kidney stones, dapat silang umiwas sa labis na pagkain ng spinach, pati na rin ng iba pang gulay na may mataas na oxalate gaya ng beetroot. Ang malunggay naman, bagamat napaka-nutritious, ay hindi rin mainam para sa lahat ng seniors. May ilang tao na nagkakaroon ng diarrhea o iritasyon sa tiyan kapag labis ang konsumo ng malunggay, lalo na kung sariwa. Kung may history ng irritable bowel syndrome o mahina ang tiyan, mainam na limitahan ang dami ng malunggay sa kanilang pagkain. Ang repolyo at cauliflower, kasama ang broccoli, ay kabilang sa mga cruciferous vegetables. Kilala ang mga ito sa taglay na antioxidants at fiber, ngunit maaari ring magdulot ng labis na pag-utot, bloating, at discomfort sa tiyan, lalo na sa mga may mahina o sensitive na digestive system. Para sa mga seniors na madalas makaranas ng kabag, mainam na lutuin ng mabuti ang mga gulay na ito at huwag labis-labisan sa pagkain. Ang beans at lentils ay mayaman sa protina at fiber, ngunit maaari ring magdulot ng gas, bloating, at indigestion. Bukod pa rito, may ilang beans na may mataas na protein content, na maaaring magpalala ng gout, sakit na karaniwang nararanasan ng mga nakatatanda. Kung may history ng gout, dapat umiwas sa labis na pagkain ng beans, lalo na ng munggo, garbanzos, at kidney beans. Ang okra, bagamat madalas ituring na healthy, ay may malagkit na substance na maaaring magdulot ng iritasyon sa tiyan ng ilang seniors. Sa mga may mahina ang digestive system, pwedeng magdulot ng diarrhea o discomfort kapag labis ang konsumo. Mainam na lutuin ng mabuti ang okra at huwag labis-labisan sa pagkain ng mga nakatatanda. Ang mga pickled vegetables, tulad ng atsara, ay dapat ding pag-ingatan. Mataas sa asin at suka, maaari itong magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo, iritasyon sa tiyan, at paglala ng mga kidney issues. Ang sodium ay nakakasama sa mga may hypertension, heart disease, o kidney problems, kaya't mas mainam na limitahan o iwasan ang mga ganitong uri ng gulay sa pagkain ng seniors. Bilang karagdagan, may mga processed vegetable products na dapat iwasan, tulad ng canned vegetables na mataas sa sodium at preservatives. Ang labis na asin ay nagpapalala ng hypertension, heart disease, at kidney disease, bagay na karaniwang sakit ng mga nakatatanda. Kung kakain ng canned vegetables, dapat hugasan muna ito ng mabuti o piliin ang mga low-sodium variants. Mahalaga ring tandaan na ang ilang gulay ay maaaring mag-interact sa gamot na iniinom ng mga seniors. Halimbawa, ang leafy greens tulad ng spinach at kale ay mataas sa vitamin K,
na maaaring makaapekto sa bisa ng blood thinners na karaniwang iniinom ng mga may sakit sa puso. Kung may iniinom na gamot tulad ng warfarin, dapat tanungin ng seniors sa kanilang doktor kung gaano karaming leafy greens ang pwede nilang kainin. Ang mga seniors na may diabetes ay dapat pag-ingatan ang mga root crops gaya ng patatas, kamote, at mais. Mataas ang starchy content ng mga ito at maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Mas mainam na piliin ang mga gulay na mababa sa glycemic index, gaya ng pipino, sayote, at talbos ng kamote, upang maiwasan ang pagtaas ng blood sugar level. Para sa mga may allergy, may ilang gulay na nagdudulot ng allergic reaction, gaya ng celery, carrots, at parsley. Bagamat bihira, may mga seniors na nagkakaroon ng rashes, pamamaga, o hirap sa paghinga pagkatapos kumain ng mga gulay na ito. Mainam na iwasan ang mga gulay na nagpapakita ng allergic reaction at tanungin ang doktor tungkol sa alternatibong pagkain. Bukod sa mga nabanggit, mahalaga ring pag-ingatan ang paraan ng pagluluto ng gulay. Ang deep-fried na gulay, lalo na kung gumagamit ng maraming mantika, ay nakakapagpalala ng kolesterol at nakakasama sa puso ng mga seniors. Iwasan ang mga pre-packaged na gulay na may sauce, cheese, o cream, dahil mataas ito sa fat, sodium, at preservatives. Mas mainam ang steamed, boiled, o grilled na gulay na walang dagdag na mantika at asin. Ang wastong paghuhugas at pagluluto ng gulay ay mahalaga rin, lalo na para sa mga seniors na madaling kapitan ng impeksyon. Siguraduhing malinis ang gulay bago lutuin, at iwasan ang hilaw na gulay kung mahina ang immune system. Ang pagkain ng kontaminadong gulay ay maaaring magdulot ng diarrhea, food poisoning, o iba pang sakit na delikado para sa mga matatanda. Ang tamang pagpili ng gulay ay nakadepende rin sa personal na kalagayan ng bawat senior. Mahalagang kumonsulta sa doktor o dietitian bago magdagdag o magbawas ng gulay sa kanilang diet. Huwag basta-basta susubok ng bagong gulay kung may kasalukuyang iniinom na gamot o may allergy, kidney problems, diabetes, o heart disease. Ang mga nabanggit na gulay ay hindi nangangahulugang bawal ng kainin ng mga seniors, kundi ay dapat kainin ng may moderasyon, tamang pagluluto, at ayon sa payo ng doktor. Ang balanse at variety sa pagkain ang susi sa mas malusog na pamumuhay. Hindi dapat matakot sa pagkain ng gulay, kundi dapat alamin kung alin ang angkop, gaano karami, at paano ihahanda para sa mas ligtas at mas masarap na pagkain. Sa huli, ang gulay ay mahalaga pa rin sa tamang nutrisyon ng mga seniors. Ang wastong pagpili, pagluluto, at pagdagdag ng gulay sa araw-araw ay makakatulong sa pag-iwas sa sakit at pagpapalakas ng katawan. Ang tamang kaalaman ay sandata upang maiwasan ang panganib at mapanatili ang magandang kalusugan hanggang sa pagtanda. Alagaan ang sarili, magtanong, at maging mapanuri sa bawat pagkain, dahil ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan ng anuman.